Another day, another vlog. Thank you Lord for this day. Hi there! Welcome back again to my vlog. Nung isang araw nga nasira nga yung kalan na ginagamit ko sa pagluluto, kaya naman naisipan ko na nga bumili ng bago. Mga 100 beses ko nga itong pinag-isipan. O diba, taray, 100 beses talaga, kala mo hindi mo gagamitin mo. Bago ko nga ito bilhin, sabi ko nga kay kuya, magluluto muna ako dito sa loob para matesting ko kung malakas talaga siya. At nung sinabi ko nga yun, bigla nga natawa si kuya. Sabi niya sa akin, wala daw gasol dito at hindi nga ito matitesting ngayon. Pero syempre, joke ko lang naman si kuya kasi nga bawal naman talagang testingin dito, lalo na yung may mga apoy. Pero sabi naman ni kuya, meron naman daw to 7 days replacement at 1 year warranty. Kaya naman bago pa man to mag 7 days, sosoli ko na para panibagong kalan na naman yung ibibigay sa akin. Charis. So heto, kinabukasan nga, excited nga akong gumising dahil nga excited din akong gamitin tong bagong kalan. So sobrang excited ko nga, hindi na nga ako nakatulog. Char. Alam nyo ba na yung lumang kalan nga namin na yan sobrang tagal na. Nasa 2 years or 3 years na yata namin hindi napapalitan. Hindi ko pa man talaga balak palitan yon, kaya lang nagkukusa siyang humihina, nagkukusa din siya namamatay, minsan naman nagkukusa din siyang sumisindi. Charis. At habang nag-scroll ako dito sa Facebook, talaga nag-iisip na ako neto kung anong uulamin namin ngayong araw. Syempre, hindi mawawala dito yung ating pagkakape. At in fairness naman nga dito sa kalan na nabili ko, pagkasalang ko nga ng kanin, wala pang 1 minuto, sunog na agad. Pero biro, napakalakas talaga niya, o baka naman nasanay lang talaga ako dun sa mahina namin lumang kalan. Nagluluto nga pala kami ngayon ng native na manok, kaya naman ipe-prepare ko na yung mga gagamitin ko. Kung meron nga sinampalukang manok ngayong araw, magluluto naman tayo ng minanggahan. Minanggahan lang, at wag nyo na muna nga hanapin yung manok kasi nakawala po. Dito nga una ko nang hiniwa itong gulay na gagamitin natin at ito nga yung pechay. Tinanggal ko lang yung pinakadulo at hiniwa sa dalawa para nga hindi masyadong malaki kapag kinakain. At para nga matanggal naman yung lansa ng manok, ayan, maglalagay din tayo dito ng luya. Dinagdagan ko na nga pala itong kinuha ko at ayan, hiniwa-hiwa ko na din. Syempre, hinugasan ko yan bago hiniwa. May magtanong na naman ha, kung bakit hindi ko to binalatan. Diyos ko, kami hindi talaga namin binabalatan kapag ginagamit namin yung luya sa pagluluto. Pero syempre, kung ikakasaya nyo yung walang balat yung inyong luya, pwede nyo naman din balatan yan. Diyos ko, it's not a big problem. Sa paggisa nga ng ating minanggahan, syempre gagamit din tayo dito na sibuyas, kaya naman kumuha na din ako ng isang malaki. Binalatan at pinaghihiwa ko na din katulad nga na nakikita nyo sa video. Right after ko nga mahiwa yung sibuyas, ayan, kumuha din ako ng isang buong bawang, pinukpok at heto, binalatan ko na at hiniwa na rin. Maglalagay nga din pala tayo dito ng mga ilang pirasong kamatis. Hetong paglalagay ng kamatis optional lang naman, pero para sa akin nakakaganda kasi siya ng kulay ng ating niluluto. Bukod nga doon, masustansya din naman ng kamatis, kaya naman hindi naman siya nasasayang. Bawat kamatis nga hiniwa-hiwa ko lang sa apat. Mga manok na native nga itong lulutuin natin ngayon, kaya naman ayan, dun ko na lang nga sa labas ito pinabalahibuhan. Yes, 2 pirasong native nga to na manok at hindi naman ganong kalakihan. 3 beses ko nga pala itong pinakabanlawan para siguradong wala ng germs. Char. At syempre, dahil nga bago tong kalan natin, bibigyan natin siya ng mahabang exposure. Dito nga, inilagay ko na nga tong kawaling binigay sa akin ni Mami Vanessa ng birthday ko at yan nga ulit ang gagamitin natin ngayon. Naglagay na nga ako dito ng konting mantika dahil sigurado maglalabas din ng mantika yung ating manok. Sa paggisa nga ng ating minanggahan, una ko talaga nilalagay dito yung ating luya. Mo rin namang unahin yung bawang or yung sibuyas or pwede rin yung sarili mo muna. O diba, ang taray na isingit pa yun. Actually, ako talaga, pag ginigisa gamit yung luya, una ko na talaga itong nilalagay para naman malasang malasa. Sabi nga ni mother, wag ko daw titigilan hanggang maging brown yung ating luya at doon pa lang natin pwedeng ilagay yung bawang, sibuyas at yung kamatis. Hahaluin lang natin to ng hahaluin hanggang malanta na nga yung kamatis at syempre maglalagay din tayo dito ng paminta. At pagkatapos nga nun, pwede na nga nating ilagay yung manok. Hindi nga ako naglalagay ng patis kapag naggigisa, kaya naman asin na lang yung ilalagay ko. Yung manok nga, hindi ko na nga pinakalaki yung hiwa, yung sakto lang ba para nga mabilis lumambot. At dahil nga native na manok to, kailangan talaga natin gumamit dito ng pressure cooker. Yes, opo, kailangan talaga natin gumamit ng pressure cooker at baka mauna pa lumambot yung kawali bago yung manok. Isinabay ko na din pala sa pagpapakulo itong ating pang-asim na mangga. Bali, pressure cooker ko lang to ng 1 hour over medium fire. So ayan, after 1 hour, ayan, nilagay ko na nga yung kalamansi at nirelease ko na nga yung pressure. Nakikita ko lang din kasi itong paglalagay ng kalamansi kapag nagre-release ng pressure, kaya namang ginaya ko lang.
Pagkatapos nga nun, ayan, binuksan ko na nga at biglangan namuti yung camera. Diyos ko, nausukan. Sakto nga lang yung isang oras natin na pagpapakulo dito sa manok at malambot na siya at pwede na nga ilagay itong gulay na pechay. Naihango ko na nga din pala kanina yung ating pang-asim na mangga, kaya naman kung mapapansin nyo, wala na siya dyan sa ating manok. Sabi ko nga sa inyo, kapag nagluluto nga kami ng gantong sinigang o kaya yung mga nilalagyan ng pang-asim, una ko talaga nilalagay yung mga gulay. Medyo half cook na nga yung ating pechay, maglalagay nga pala tayo dito ng konting pampalasa. Sunod ko na din inalagay dito yung pang-asim natin na 2 mangga. Nilusaw ko na nga ito at syempre isasama natin yung buto para mas masarap. Nagdagdag na nga din pala ako dito ng 2 mangkok ng tubig para naman madagdagan din yung sabaw. Ilagay ko na din itong mga siling panigang, kaya naman ayan, malapit na din itong maluto. Grabe, itsura pa nga lang, talagang matatakam na yung basher ko neto. Charis. Gusto ko nga din dito sa may sinigang natin o sa minanggahan, sakto lang yung sabaw, hindi marami, hindi konti. Gusto ko yung medyo may lapot pa. Kaya naman nang maluto, agad na din ako nagsandok. Diyos ko, masarap higup-higupin yung sabaw nito. Hergo, saktong-sakto to, lalo na ngayon, mainit yung panahon. Kaya naman kung naubusan ka na sampalok pang asim, itry mo din minsan yung minanggahan. Ay atche, nung maluwat na kang kikilig, pota megluto kang minanggahan, sigurado kilig ko. O siya, that's it muna for today's video. Thank you for watching and see you again on my next vlog. God bless everyone. Bye!